Every time na may makakausap ako, talagang pag binanggit mo yung life insurance, nagkaroon ka agad ng gap. Parang umiiwas ka agad, parang gusto kang iwanan. Pero pag-usapan natin yung mga kotse, mga bahay, mga travel, na-excited ka agad. So, ang topic na life insurance is talagang hindi interesting sa kanila, parang boring, talagang not fun topic. Pag tanungin mo, anong mas importante sa iyo? Bahay, kotse, or mga anak? Pero ang sagot nila, syempre mga anak. Okay, yung mga sasakyan mo, covered ba yan? Fully insured ba yan? Of course, para at least pag nabangga yan, talagang replace ka agad. Yung bahay mo, fully protected ba yan? May fire insurance pa? Of course, kahit pag nasunog yan, ma-replace ka agad. Yung mga anak mo, protected ba yan? May life insurance ba? Yun, doon talaga, most of the time, talagang nag-iisip, ganun ba? So doon, nakikita natin na dapat, ang pinaka-importante is life insurance. This is the best way to show our love to our family, to our children. Kasi we work hard. Para saan ba yan? Para sa anak natin, para sa pamilya natin, di ba? Because we have big dreams for them. What will happen to our big dreams to them if something will happen to us? Kaya sinasabi ko palagi, why die useless? Why die for free? Why not buy a lot of life insurance and be a hero to your family? So, do you think this should be part of the educational curriculum? Yes, dapat siguro kasi it's a matter of understanding because the breadwinner really love their children, their family, and they understand about insurance, talagang bibili at bibili yan. So I think talagang medyo bilis-bilisan siguro natin. In rich countries, talagang fully protected yung mga anak nila. Pag namatay, talagang mayaman yung mga anak nila. Correct. Sa Pilipinas, pag namatay yung breadwinner, mahirap yung mga anak nila, lalo naghihirap. So it adds poverty to our population. Marami sa mga Pinoy ang umaasa sa insurance na ibinibigay ng kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Bukod dito, kapag nag-resign sila sa kumpanya, ang kanilang insurance ay hindi na rin na ipagpapatuloy. At kung maisipan nilang kumuha ng sariling insurance, hindi na rin sila pwedeng mag-avail dahil huli na. Paano malalaman kung ikaw ay insurable or not? Meron po ba talagang mga taong hindi na pwedeng i-insure? May mga criteria ang life insurance companies. Number one, your age. So most insurance companies, they cannot cover you at age 61 and up. 61 and up. 61 and up. That's number one. Number two, your health condition. So syempre, talagang may mga sakit na, lalo na mga terminal disease, talagang hindi ka natatanggapin. And number three is yung lifestyle, o yung mga risky habits, mga risky job. So yun, pag tinitingnan ng insurance company, delikado ang trabaho nito or delikado yung habits nito. So kailangan, hindi ka na i-cover. And most Filipinos, they don't know about that. So talagang they take for granted. Pero nung nakikita nilang may sakit na sila or talagang more than 60 years old na, doon na mag-isip na, paano ko, maliit pa yung anak ko, may sakit na ako, baka in less than 1 year, kunin ako ni Lord. Doon sila nag-iisip na bibili na lang ako ng life insurance. Sino tatanggapin? Pero kailan nga ba dapat kumuha ng insurance? And how much life insurance will you buy? So, gaano kakabata dapat, Sir Noel, para ikaw ay kumuha ng insurance? Actually, the younger, the better Kasi the younger, the healthier. So, cheaper yung life insurance sa premium mo. Well, I bought my insurance in my 20s. You did the right thing. Gaano kalaking insurance ang kailangan mo? Yung iba nagdadalawa, yung iba 6. When you buy life insurance, parang bumibili ka lang ng insurance sa sasakyan mo or sa bahay mo. Like for example, ang car natin, if your car worth 1 million, so you buy 1 million car insurance. Ang bahay naman, if ang bahay cost 5 million, so you have to buy 5 million car insurance. So in life insurance naman, it will depend on your responsibility. Your annual income times 10. So kung magkano yung kita mo in 1 year, multiply mo lang ng 10. So for example, per year is 200,000. So times 10, kailangan mo ng life insurance na 2 million. But that's not enough That's not enough kung annual income times 10 lang. Kasi most of the time, pag may utang, siyempre, sino sisingilin? Yung mga anak, di ba? And our debt will not die with us. So yung mga utang natin na iniiwan, so ang sasalo nun, yung asawa natin or ang mga anak natin.